Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng Immaculada Concepcion, ang kalinisan-lisang paglihi kay Maria. Ito'y araw ng pangilin para sa atin sa Pilipinas kasi si Maria na ipinaglihi na walang kasalanan ay patron ng buong Pilipinas. Happy Fiesta po sa ating lahat. Kasalanan ang nagsira ng plano ng Diyos para sa mundo. Ginawa ng Diyos na maganda ang lahat, pero hindi nakisa ang tao sa kanyang balak. Ginamit ng tao ang katangi-tanging biyaya niya, ang kalayaan, na makinig sa salita ng ahas kaysa salita ng Diyos. Ito ang nangyari sa lahat ng pagkakataon kapag tayo nagkakasala. Sa halip na makinig sa Diyos, nakinig tayo sa tawag ng mundo. Nagpapasya tayo sa kasamaan at hindi sa pagsunod sa Diyos. Pero hindi naman pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Palagi niya tayong hinahanap. Ang unang tanong ng Diyos sa tao sa Biblia ay palaging tanong niya at sinasabi niya sa atin, "Nasaan ka naruroon?" Hinahanap tayo ng Diyos. Kahit na tayo ay nagtatago o umiiwas sa Kanya. Umiiwas tayo sa Kanya kasi nahihiya tayo sa Kanya. Yan ang isang resulta ng kasalanan, kahihiyan. Ang tao naman, sa halip na aminin ang pagkakasala, ay nanisip pa ng iba. Sinisi ng lalaki si babae, at sinisi naman ni babae ang ahas. Hindi ba ganyan din tayo? Sa halip na aminin at mangumpisal, sinisisi pa natin ang iba. Ang barkada, ang magulang, ang simbahan, ang internet. Aminin na lang natin, pagsisihan at ikumpisal at upang tayo'y mapatawad. Pero mabait ang Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan sa ating masamang kalagayan. Nagbibigay siya ng pag-asa sa atin. Matatalo din natin ang kasamaan. Narinig natin sa pagbasa ngayon ng unang pahayag na magandang balita. Ang tawag dito ay Proto-Evangelium. At ano ito?
na darating ang isang babae at ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng kasamaan. Ito'y walang iba kundi si Jesus. Masasaktan ni Jesus. Masasaktan si Jesus sa labanan. Laban sa kasalanan. Pasasakitan siya at papatayin siya. Pero madudurog niya ang kasamaan at ang kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang unang pahayag na magandang balita na nasa Bible ay ito sa aklat ng Henesis. Si Maria ay hindi nabahira ng kasalanan sa simula pa ng kanyang buhay. Dahil mula sa kanyang katawan, kukuha ang Diyos ng laman ng Diyos na sa kanyang pagiging tao. Kaya si Maria ay sa simula pa ng kanyang buhay, sa paglihi sa kanya, ay nagpapahiwatig na ang tagumpay laban sa kasamaan. At mapapangalagaan ni Maria ang kanyang pagiging walang kasalanan hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Si Eva rin ay nagsimula ng walang kasalanan. Pero mas pinili niya ang salita ng ahas kaysa salita ng Diyos. Pinili ni Maria na sumunod sa salita ng Diyos. Kaya ito'y nagkaroon ng laman sa kanyang sinapupunan. Noong nagsabi si Maria ng oo sa paanyaya ng anghel, kaya ngayon, ang Diyos ay pumasok na sa kanyang sinapupunan at naging tao. Pinupuri ka namin at tinadakila o Maria na aming ina. Ibahagi mo rin sa amin ang iyong tagumpay laban sa kasamaan. Nadagtaan na kami ng kasalanan, pero kami ay nagsisisi at nagsisikap na hindi muli magpasa ilalim sa kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.